Tumama ang 6.9 magnitude na lindol sa Pilipinas, 63 ang patay. Noong gabi ng September 30, isang 6.9 magnitude na lindol ang yumanig sa Cebu, sinundan ng mahigit 300 aftershocks. Gumuho ang mga simbahan at bahay sa isang iglap. Napasigaw ang mga tao sa takot. Diyos ko, iligtas mo po kami. Lord, tabang. Sa kasamaang palad, 63 na buhay ang nawala at patuloy pang tumataas ang bilang ng mga namamatay. Nang madaling araw ng October 1, niyanig din ng Indonesia ng 6.5 magnitude na lindol. Marami ang nagsasabi na ito ay puot ng Diyos at ang malalakas na lindol na ipinahayag sa propesiya ay dumarating na. Binalaan na tayo ng Biblia at nagkaroon ng mga kidlat at mga tini at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. Amen. Hindi ito nagkataon lamang. Ang 8.0 na lindol sa Myanmar, 8.8 at 7.8 sa Russia, at ngayon 6.9 sa Pilipinas, palakas ng palakas ang mga lindol sa buong mundo, at ang mga propesiya ay natutupad na sa ating harapan. Ngunit mga kapatid, pinahihintulutan ng Diyos ang mga sakuna hindi upang matakot tayo, kundi upang gisingin tayo. Sabi ng Diyos, walang nakakaalam na ang dahilan ng paulit-ulit na mga paalala at panghihikayat ng Diyos sa tao ay dahil inihanda na niya sa kanyang mga kamay ang isang kalamidad na wala pang katulad. Isang kalamidad na hindi kakayanin ng katawan at kaluluwa ng tao. Hindi lamang isang kaparusahan sa katawan, kundi isang kaparusahan na pumupuntirya sa kaluluwa ng tao. Sa ngayon, hindi pa pinapakawalan ng Diyos ang malaking sakuna dahil sa kanyang awa. Hinihintay pa rin niya tayong magbalik loob at magsisi. Ngunit ang kanyang paghihintay ay hindi magtatagal magpakailanman. Kapag dumating ang araw, ang Diyos ay magdadala ng paghatol ng walang pag-aalinlangan at wawasakin ang mga lumalaban sa Kanya. Mga kapatid, nais niyo bang tanggapin ang pagliligtas ng Diyos? Nais niyo bang tularan si Noe at mapabilang sa mga maliligtas? Kung oo, inaanyayahan namin kayong sumali sa aming libreng fellowship. May mabuting balita kaming ibabahagi sa inyo. Sama-sama tayong magsisi at sumakay sa arka ng mga huling araw. Naway protektahan ng Diyos ang sambahayang Pilipino. Amen.